tarang magkwentuhan habang ginagawa natin ang Korean buttercream flour cake. Paano nga ba kung walang umu-order sa'yo? Susuko ka na lang ba? At paano kung ilang araw na wala pa ring umu-order? Panghihinaan ka na ba ng loob at sasabihin mong ayoko na talaga maging home baker? Alam nyo, just like everyone else in this industry, I also started from zero. Yung ready ka na, kompleto na lahat ng ingredients mo, yung mga pans mo, bibake ka na lang, tapos magde-decorate, tapos may pa-order ka na. Kaso walang umu-order. First of all, it happens to everyone. Not just in the baking industry. Lahat ng negosyo na papasukin mo, there will be downtimes. Kaya dapat, ready ka para dyan. So, halimbawa, ang forte mo talaga ay cakes. Pero napansin mo, the last couple of weeks, medyo mahina talaga yung cake. Innovate and discover new products na pwede mong ipalit sa cake. Ang cake kasi, those are special occasions. Pero everyday kumakain ng mga pastry sa mga tao. So dapat makaisip ka ng product na uniquely yours. Yung talagang ikaw lang, yung meron dun sa lugar mo. Halimbawa, try mo yung mga cupcakes, assorted cupcakes. Dahil mura lang ito, madali mo siyang maibebenta at dahil assorted ang flavors niya, para na rin nilang nasasample yung lahat ng mga flavors na available sa cake para pag nagkaroon sila ng special occasion, maaalala ka nila. Of course, dapat bonggahan mo ang mga flavors na ite dahil ito na yung parang calling card mo. And for these products, pwede kang magbaba ng konti ng presyo. Huwag naman yung palugi. Pero yung para mas marami kang customer at mas marami ang maaabot ng market mo. Think of it as an advertisement for your business. Swerte mo kasi yung ibang mga businesses, they have to pay to advertise. Ikaw, magbe-bake ka lang, ibebenta mo lang siya sa medyo affordable na price at wagi ka na. Another thing, kung napapansin mo na parang medyo tumutumal yung benta mo, pero dati malakas ka naman, tingnan mo rin, baka naman merong mali or let's say something that you can improve sa iyong product. Sa umpisa kasi, syempre, curious ang mga tao. So, titikim yan, bibili sa'yo. However, kapag hindi nila nagustuhan yung product mo, unti-unting hindi na sila matutuwang bumili sa'yo. To be very honest, until this day, ang tagal ko na sa industriyang to, every time na meron akong binibake, tinitikman ko ang bawat batch just to make sure that everything is as it should be. Kapag kasi nalusutan ka ng isang batch na hindi masarap, lahat ng makakabili ng batch na yon will be extremely disappointed at pwede nilang ichika sa kanilang mga kapitbahay na, ay, hindi masarap ang cake dyan. Buti naman kung pwede mong hanapin lahat ng mga chinikahan niya na yan para magpaliwanag na nagka-problema lang yung batch mo na yon. So, be your own quality control. Kung medyo lumalapad naman tayo dahil kakatikim, pwede naman nating kunin ang ating mga kamag-anak para tikman ang bawat batch. Tikim lang ha, baka naman kalahating cake ang kainin. Another tip, kung napapansin mo na medyo kumukonti ang tao nakakapansin sa'yo, make use of social media. Kung napapanood mo to, ibig sabihin may Facebook ka. So, kaya mong mag-promote using your Facebook account. Ito lang ang tip ko sa'yo. Kumuha ka ng bonggang mga pictures. Noong nag-uumpisa pa lang ako, ang ginagawa ko, kumukuha ako ng photo sa umaga. Yung hindi pa sikat na sikat yung araw, yung maliwanag pa lang pero wala pang direct sunlight. Ang ganda ng kalalabasan kahit na hindi masyadong bongga ang camera mo. Naalala ko nga, nilalabas ko siya doon sa may laundry area kasi open area yon. Tas lalagyan ko lang ng taklob yung washing machine. Tas doon ko ipapatong yung cake. Kasi your customers will always look at your product first before tasting it. So, pag nakita nilang hindi masyadong kaaya-ayang itsura niyan, malabo silang bumili, di ba? Pero kung ang pinost mong photos ay katakam-takam, yung para bang naglalaway na sila kasi parang sobrang sarap nung nasa picture. Ang tawag doon, a photo you can taste. Ganon lagi ang ipopost mong pictures. Lagyan mo ng very simple caption, wag mong papakahabaan ang mga tao at madalag sila magbasa. Ang important ay maitawid mo na itong product na to na sobrang sarap ay mabibili sa iyo. And of course, kapag na-attract mo na yung attention nila, make sure na hindi sila madidisappoint talaga sa lasa ng products mo. Kailangan pag natikman nila, yung manlalaki yung mata nila, yung mapapasabi sila ng, wow, ang sarap nito.
And keep in mind that your last customer is your updated advertisement. Kaya again, ulitin ko sa inyo, make sure that all of your products, especially your cakes that are for special occasions, dahil marami ang kakainon, dapat lahat perfect. Good quality, looks delicious, and tastes amazing. Kaya't laging tatandaan kapag nasa food business ka, hindi pwede ang pwede na. Kailangan pwedeng pwede para siguradong babalikan ka ng customers mo. Sana nakatulong sa inyo na dumami pa ang customers ninyo ang vlog na ito. At yun lang po, ito ang inyong pambansang ante na nagsasabing ang quality ng products mo ang pinakamabisang marketing tool. Mabuhay!